Hello Virgo, Sun, Moon, and Rising. So, pag-uusapan natin ngayon ay ang Mercury retrograde and ano ang maaaring maging effect sa'yo nito, no? Be sure to check your natal chart, yung iyong rising sign, sun sign, and moon sign. And mas maganda kung papanoorin mo itong mga ito dahil maaaring magbigay ito ng message para sa iyo, especially your rising sign. Ayan. So, anyway, pag-usapan natin muna kung ano yung Mercury retrograde and kung ano yung maaaring maging effect nito sa pangkalahatan. Una sa lahat, pwede magkaroon ng problem with regards sa communication dahil Mercury rules communication and pwedeng may kinalaman nito sa mga bagay na may kinalaman sa technology or communication or yung, you know, pwedeng direct communication. Kasi during this time, pwedeng maging foggy or parang malabo yung pagtingin or yung pag-intindi mo during this time. Also, yung focus mo pwedeng maapektuhan. So, during this Mercury retrograde, pwedeng yung mga taong makakasalamuha mo, makakausap mo, hindi mo sila masyadong maintindihan at pwedeng ma-misinterpret ka din naman nila. So, yung mga sasabihin mo, pwedeng iba ang maging dating sa kanila. And also, at the same time, pwedeng magka-problem with regards sa cellphone, laptop, um, also mga sasakyan, yan. And mga ilaw, pwedeng nagkakaroon ng pag-blinking of lights. And with regards sa yun nga, mga cellphone or laptops, printer, pwede magkaroon ng malfunction dyan sa mga bagay na yan. And if ever that you are, uh, makikipag-usap sa iba, um, nabanggit ko na yung misinterpret. But also at the same time, pwedeng yung mga chats mo or yung emails ng ibang tao, pwedeng hindi mo masyadong maintindihan or iba ang maging pag-intindi mo pagdating dito. And high chance din na pwedeng yung mga documents or mga papeles, pwedeng, or if you do have contract na pipirmahan, basahin mo 100 times kung ano ba nakasaad dito at wag mo nang pipirma. Mas maganda i-delay pa nga, hahayaan mo muna patapusin itong Mercury retrograde. By the way, ano ba ang time or ano ba ang date nitong Mercury retrograde? Hindi ko pala nabanggit. It is nagsisimula na ngayon, August 5, at ang tapos nito ay August 28, 2024. Okay? So, pag-usapan natin kung ano ang maaari maging effect sa'yo nito, Virgo. Maaaring during this time may mga bagay na ma-realize ka about your love life, about your self, no? Or mga ginagawa ng karelasyon mo, kapartner mo, kakonect mo, na um, maaaring ma-realize mo, you are a perfectionist kind of person. Pero during this time, maaaring mas mapansin mo sa sarili mo yung mga kakulangan mo na hindi mo ginagawa. And maaaring ito yung nakikita mo maging dahilan kung bakit hindi mo na-achieve yung goals mo during this time. And pwedeng, also, if you are in a relationship, pwedeng yung person mo mismo, mas mapansin mo ngayon yung mga bagay na ito na nagiging dahilan na pwedeng, lalo na kung may partnership kayo, ng karelasyon mo, kakonect mo, ano yung mga bagay na hindi niya ginagawa, kakulangan niya, na maaaring nakakasagabal or nagiging problema kung bakit hindi kayo nagkakaroon ng growth. Okay? Dito yung point na pwedeng masisi mo yung sarili mo sa mga kakulangan na yon, or if ever you are in a relationship, yung sa karelasyon mo. And etong Mercury retrograde na ito, pwedeng makapagpapagod ito sa iyo, sa katawan mo, sa isip mo, and spiritually. And just, mas maganda nga na medyo ibahin mo naman yung life mo during this time. Medyo, kung lagi kang nasa bahay lang, maybe mas maganda maglalabas ka, maybe para maiba yung isip mo. Kasi mapapansin mo yan kung during this retrograde, masyado kang nag-iisip,
o overthink. So, pwede mag-lead into anxiety, depression. So, ayaw natin mangyari yon. And so, mas maganda kung makikipag-connect ka sa maybe mga kaibigan mo or people that could help you na mawala. Or kahit as simple as going to the park, no? Para lang mawala yung pag-iisip mo sa mga negativity. And during this time, mas maganda if you will develop this self-care and self-love at i-apply mo yan sa iyong daily routine. Okay? Una sa lahat kasi, kahit hindi naman retrograde, you should be loving yourself. Dapat hindi mo hahanapin yung pagmamahal, pagtanggap, pag-aalaga sa ibang tao, but rather dapat ibinibigay mo ito sa sarili mo. Okay? Sa health mo, pag alam mong hindi okay itong bagay na ito sa health mo, bakit mo ipipilit? Bakit mo gagawain, di ba? And if you feel like you need to exercise para makatulong, mas magbigay ito ng strength sa'yo, gawin mo yon. Because all in all, ang makakapagpabago lang ng sarili mo is ikaw. Tapos yung iba, dahil masyadong pwedeng during this Mercury retrograde, mag-focus sa negativity, sa mga kamalian, sa mga hindi magaganda sa sarili nila, ito yung magdudulot sa'yo na parang hindi magiging maganda lalo yung tingin mo sa sarili mo. And, of course, if you want change, ikaw ang gagawa nun sa sarili mo. During this time, pwedeng maging mas sensitive ka. Yun nga, pwedeng sa sarili mo or sa mga tao sa paligid mo. And, mas maganda if ikaw ay magre-rest, magpapahinga, and also believe in yourself sa mga kakayahan mo. Tignan mo yung sarili mo 10 years ago, ano yung mga improvements sa'yo, and doon ka mag-focus. Diba? Huwag kang mag-focus sa negativity, huwag kang mag-focus sa mga nangyari na, natapos na, mga nawala na sa buhay mo, but rather mag-focus ka sa kung ano pa yung mababago mo sa buhay mo, and ano yung mga napagdaanan mo, kung gaano ka kagaling, ka-strong, no? And gaano mo kinaya yung mga problema in the past. You should focus on your strength, your, all in all sa positivity, and love yourself. Also, during this time, mas maganda na hindi ka mag-open ng information pagdating sa iba. Mas maganda kung hindi mo sasamahan ng pakikipagchismisan ang iyong trabaho or ang iyong career. Maybe you should focus on work and then huwag ka na muna makipagchismisan sa kanila. Because also, today is, ngayong month na ito, it's yung tinatawag nating ghost month. So, hindi maganda ang pakikipag-usap na may kinalaman sa mga negativity or buhay ng iba. Mag-focus ka sa sarili mo, sa buhay mo, sa trabaho mo. Mind your own business. With regards sa mga single, pwedeng ikaw ay ma-attract ngayon currently sa mga stranger or sa mga taong hindi mo ganun kakilala. And also, and at the same time, with regards sa ex-partner or ex-person, ex-lover, ayan, or ex-people sa buhay mo, maybe an ex-friend, sabihin natin ganun, tapos yung friendship for whatever reason, something to do with the past, ang pwedeng makapagpa-attract sa'yo during this Mercury retrograde. Let's move on to the weather forecast or ano yung mga aspeto na mangyayari ngayong Mercury retrograde sa ibang planets. Kumbaga ano yung maaaring maging effect nito sa'yo. Mercury, on August 8, si Mercury magkakaroon siya ng conjunction with the planet Venus. Ngayon, dahil nagkakaroon ng pagkakaroon ng conjunction with the planet Venus, maaaring ito ay maka-apekto pagdating sa love. Pwede may mga person in the past, no, na pwedeng magkaroon ka ng realization dito sa mga taong to. Okay? And maybe there's this energy na you want to talk to them. Especially kung emotionally naging attached ka dito sa mga taong ito.
or nagkaroon ng understanding, mutual understanding sa inyo. So, this is the time na pwedeng maisipan mo itong mga taong to, bigla mo silang maalala, bigla mo silang, or pwedeng literal na makausap mo sila, but high chance lang na ikaw ang mag-initiate ng action towards that. But, some of you, pwedeng sila din naman ang mag-initiate ng contact sa'yo. Ano? But, also at the same time, pwedeng during this time, pwedeng may mga bagay kang masabi sa the relationship or sa mga kakonect mo, or sila naman ito na may masabi towards you na pwedeng somehow makatulong sa'yo how to love yourself, how to focus on yourself, diba? Pwedeng may mga bagay na hindi ka nakikita nito mga taong to, and maybe ipapakita nila sa'yo na you should focus on this. Like, maybe pwedeng may kinalaman ito sa positivity. During this time, ang focus mo is yourself. So, with the Mercury and Venus, if there's no other people or other contact, pwedeng sa sarili mo ito. This is the time na pwedeng medyo maapektuhan ito in a way na pwedeng maka-experience ka ng mga physical issues na pwedeng or mga physical na pagharap mo ng salamin, pwedeng ma-realize mo, okay, kailangan kong ayusin ang sarili ko. Parang gigisingin ka ng Mercury retrograde na ito na ayusin yung something sa sarili mo. Like, maybe napapansin mo yung mukha mo, kailangan ko na yatang magpa-derma, kailangan ko na yatang ganito, ganyan. Anyway, and it is having conjunction with Venus, so this is like pushing you to love yourself. Okay? Mercury on August 18. Ito nga palang nababanggit ko na date, bigyan mo ng 2 to 3 days before and after, or pwedeng mismong date na yun, yung message. Kasi pwedeng yung effect niya ganun, 2 to 3 days before and after, and also yung pinaka-date ng nabanggit ko. August 18, 2024, meron tayong Mercury na magkakaroon ng square sa planet of Uranus. So, you have to be careful sa mga reaction or mga sasabihin ng ibang tao sa'yo, dahil pwedeng maging balat sibuyas ka nga during this Mercury retrograde. So, maybe there's a comment, particular comment, or a Facebook, friends, or yung mga kakonect mo sa social media, pwedeng may comment sila sa'yo, masabi sila sa'yo. Maybe if you do have followers, yan, pwedeng may mabanggit sila sa'yo na pwedeng hindi mo magustuhan, and that could lead into you feeling emotional during this time. Pwedeng magalit ka sa sarili mo, or pwedeng magalit ka sa kanila mismo, and yeah, you should be careful with that, dahil pwedeng makapagsalita ka ng hindi magaganda. And at the same time, pwedeng may mga something na mabago sa'yo dahil sa particular comments or sa mga particular na sasabihin sa'yo ng mga taong ito. Especially they are people na pwedeng malayo sa'yo, or maybe people na pwedeng may kinalaman sa mga tao na naging kaklase or nakasama mo sa school in the past. And or maybe a very religious person, pwedeng may mabanggit siya sa'yo, and pwedeng ito yung maging dahilan para questionin mo yung sarili mong paniniwala, and you know, for some of you, malaki ang pwedeng maging effect sa'yo nito, na in a way na kahit masaya ka naman sana, biglang because of this, mawawalan ka ng gana. So, ikaw mismo, dahil sa sinabi niya, pwedeng maapektuhan ka na maging dahilan kung bakit kailangan mo baguhin yung sistema mo. The Mercury is trining Chiron on August 23. So, etong si planet of Mercury,
pwedeng may mga bagay na madaling matutunan or madali mong makukuha or matututunan during this time. Okay? Maybe it has something to do with loan or tax or may kinalaman sa property or may kinalaman sa resources or uh, maybe a friend, 'di ba? Pwedeng makita mo kung bakit hindi nagwo-work out yung kanyang finances. Bakit ganito, ganyan. Pwedeng literal or may abilidad ka na talaga na makakita sa isang tao ng, kumbaga, you're like a coach na yung problema ng isang tao, kaya mong i-analyze, kaya mong sabihin sa kanya or makapagsalita, makapag-advise ka sa kanya na pwedeng talagang makakatulong para sa kanya. And during this time, maaaring nandun yung kagalingan mo na mabigyan ng advice itong mga taong ito, maybe with regard sa kanilang kautangan, may kinalaman sa kanilang finances. And maybe this is also you na pagdating sa iyong career or pagdating sa iyong finances, properties, or mga tax, I can see that there's a possibility na madali para sa'yo na malaman kung or matutunan kung ano ang magandang gawain para mabayaran or uh, matapos ang problema mo with regards to this. Or maybe a lot of people are willing to help you na matapos ang bagay nito. In some of you, pwedeng matapos na kung ano man yung pinoproblema mo with regards to your tax, with regards to your kautangan. Okay? And pwedeng naging malaki ang lesson nito para sa'yo. And some of you, if you are planning or if you want to learn more about astrology, tarot, or any mystical na usapin, during this time, pwedeng maging mas madali para sa'yo. Madali ang, may tao in the past na pwedeng makakonect sa'yo, or kusang dadating sa buhay mo, and pwedeng sila yung, magbigay ng tulong sa'yo, makapag-advise sa'yo, or pwedeng matutunan mo ito on your own. Okay? Maybe through social media, through pagre-research, because the planet of Mercury, that is your ruling planet, and pwedeng may mga post ng nakaraan or maybe with regards to your phone, maisipan mo na balikan ang isang specific reading na napanood mo sa YouTube na pwedeng makatulong sa'yo na mabigyan ka ng advice kung paano pa mas mapapalawak yung kaalaman mo with regards to tarot readings and astrology. And also, this is the right time to do that. If you want, yan. This is the right time to do that. Yung kumbaga, kung gusto mong mabigyan ng advice sa astrology, ito yung time na yon. Bakit? Kasi para mas mabigyan ka ng guidance kung alin sa aspeto ng buhay mo ang dapat mong pag-focusan, ano yung dapat mong alisin or hindi mag-work out masyado para sa'yo. If you want, you can book. Isama ko na lang rin kasi kasama ito, no? If you want, you can book a personal reading. Mag-message ka na lang doon sa virgophilippines@gmail.com and I can help you. Pwede ka magpabook sa akin. I can read your natal chart. I can, pwede mo sabihin sa akin kung saan mo gusto mag-focus kasi sa lawak po ng, ng ibig sabihin ng astrology. And you can tell me kung saan mo gusto ako mag-focus. If you want compatibility reading, kung compatible ba kayo ng person mo, I can do that. But if you want na mag-concentrate ako sa iyong natal chart, mag-concentrate ako sa career mo, then a little bit of love, I can do that as well. Ano yung career na mag-work out sa'yo? Sino yung mga tao makakatulong sa'yo? Ano yung career na mag-grow sa'yo? Okay? And saan mo makukuha itong finances and if you will be famous or magiging sikat sa ang larangan or ano ang particular na pwedeng makatulong sa'yo in order for you to do that, or if ever that would ever happen sa'yo. So, or if you want to know more about your September reading na nakafocus sa natal chart mo, ano ang maaaring maging effect sa'yo ng mga planets ng September, I can also do that.
So, mag-inquire ka lang sa akin. But I cannot do all at once, maraming oras na ang igugugol ko doon sa, at maaaring kulangin tayo ng isang buong araw pag kung i-explain ko lahat sa'yo. So, just pick one topic. And, naka-promo pa ako, guys, hanggang August, hanggang end of August lang. Naapektuhan nga din talaga ako ng Mercury retrograde dahil medyo naiba yung aking schedule, and ito yung nagiging dahilan kaya open pa ako sa reading, no? Kasi alam mo, si Mercury retrograde, hindi naman siya laging masama no? Masama lang siya kung maapektuhan ka at magpapaapekto ka, 'di ba? Pero minsan ito yung gumigising sa atin kung ano yung parte sa buhay natin ang kailangan nating pagfokusan. Kumbaga, maaaring masyado kang busy sa work, career. And then Mercury retrograde, tutulungan ka lang ng universe na, wait lang, hindi ka pwedeng magpadalos-dalos, hindi pwedeng masyado kang nagpapaka-busy. Itong aspeto ng buhay mo na ito, kailangan mong ayusin. For example, ngayon, itong Mercury retrograde na to, this can help you na parang makita mo yung sarili mo, anong dapat ayusin sa sarili mo. Kasi there are times na pwedeng, napapansin mo, bakit ganito? Lagi akong stress. Ang dami ko laging ginagawa. Ang daming kabisihan sa trabaho. And then, pwedeng magkaroon ng problem with regards to your schedule sa iyong career or sa work na maging dahilan para magkakaroon ka ng time ngayon para ayusin mo muna ang sarili mo. Okay? So, Mercury retrograde is kind of like a help para sa'yo. No? To focus on something na dapat mong ayusin sa sarili mo. Ngayon, let's move on to the next transit, which is the Mercury having sextile with the planet of Mars, which is the planet of Mars is a brave planet. This is a planet of courage and bravery. Dahil si Mercury ay having sextile, pwedeng okay, binilang ko lang yung house. Binilang ko lang yung house kung ano ang tatapatan nito. Pwedeng, a career in your past ang pwedeng magbigay ng opportunity sa'yo during this time, or maybe mapagtuunan mo ng pansin during this time, or ikaw mismo, mga tao in the past, maybe if you do have a business, mga dati mong empleyado, or maybe if someone katrabaho or mga taong kakonect mo sa iyong career in the past might be ang makipag-connect or kausap sa'yo during this time. And, sextile is like a supportive energy, so maybe they will be needing your support about something, or maybe they will be needing your help, or ikaw ito na maaaring kakailanganin mo sila para mas maayos ang iyong sarili, or kung ano yung mga dapat mo, para mas mabigyan mo ng time ang iyong sarili. Maybe, especially if you do have a business or career, so maybe may mga tao kang maisipan in the past na pwedeng, ano kaya kung kontakin ko si ganito para matulungan niya ako kasi medyo nag-grow yung aking business ngayon. So maybe this person can help me kasi alam naman na niya yung business, alam na naman niya yung trabaho, and so on and so forth. But if it has something to do with work, wait lang. So, sorry about that. Medyo nabahing lang ako ng very, very light. So, pagdating sa work, if you do have a work, pwedeng may mga bagay sa iyong work na medyo madali mong maaayos during this time. And the Mars is about bravery, action, business or work. So, pwedeng may mga mapansin ka or communication with regards sa mga katrabaho mo or empleyado mo na magkaroon ng pagtutulungan sa inyo para
ma-realize ninyo kung ano yung kulang sa mga ginagawa nyo para matapos yung isang project. Or if this is a business, medyo advantage yung pagmi-meeting during this time with the Mercury sextile Mars, dahil maaaring may mga maisipan ka na gawaan ng action or vice versa, pwede silang may mga maisipan na makatulong din sa'yo. And pwedeng hindi naman siya necessarily na aaksyonan agad-agad, because Mercury retrograde is, kind of like giving you delays. Pero nandito yung pag-uusap regarding sa kung ano yung mga dapat na pagtuunan ng pansin, ano dapat mga magandang gawain dito. And also, might be maging mas creative kayo during this time kung paano aayusin ang mga bagay na ito na may kinalaman sa career. So, all in all, may nakikita ako mga taong maaaring makatulong sa'yo with regards sa mga bagay na dapat mong ayusin sa career mo, and maaaring magbunga ng maganda ito. Okay? Kind of like opportunity or supportive energy. So, that's it for now. Anyway, babanggatin ko lang ulit, virgophilippines@gmail.com. Doon ka na lang mag-inquire regarding sa astrological reading if you are interested. For only 1,500. Naka-promo yun, guys, because available pa ang aking reading hanggang end of August 2023. Maaaring maging available pa rin naman yun, pero hindi na ganun ang price niya. Kasi masyado na akong busy, guys, after this month. So, habang ngayon promo, i-try mo na lang makipag-coordinate doon sa pinaka-Gmail namin. And that's it for now. Thank you for watching, and bye-bye.